Hindi dapat naligaw si Lino sa daan. 10 taong gulang pa lang siya, ngunit kabisado na niya ang pana ng bundok. O iyon ang akala niya. Hapon noon nang may makita siyang aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. At nakita niya ang isang kambing na pagkaputi-puti. Naisip niyang sundan yon. Isang hakbang, 2, hanggang sa tuluyan ng mawala sa kanyang dinaraanan. Tumahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Walang kuliklik. Kahit ang hangin ay tila huminto sa paghinga. At doon niya narinig ang halakhak. Mahina sa una. Ngunit habang tumatagal, palapit ng palapit. May yabag ng paa sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang nilalang nakatayo sa pagitan ng mga puno. Matangkad, balingkinitan at may ngiting umaabot hanggang tenga. Ngunit ang mas kinilabutan si Lino ay ang mga paa nito. Katulad ng sa kabayo. Isang tikbalang. Mali ang tinaanan mo. Sabay tawa na parang nababasag ang katahimikan. Sa isang iglap, naglaho ang mga bituin. Ang buwan ay tinakpan ng maitim na ulap. Ang mga puno'y parang gumalaw. Nagpalit-palit ng pwesto. Kahit saan magpunta si Lino, iisang punong may hiwang hugis krus ang bumabalik sa harapan niya. Naupo siya sa ilalim ng puno. Nanginginig. Sa itaas, may naririnig siyang pagaspas. Parang may nakaupo roon, pinagmamasdan siya. Nakatulog si Lino. Nagising siya na tuyot ang lalamunan at kumakalam ang sikmura. Sinubukan niyang uminom sa sapa, ngunit ang tubig ay maitim at masangsang ang amoy. Nang kumuha siya ng prutas, pagpisil pa lang niya, parang dugo ang tumulo. Sa di kalayuan, may nakita siyang pamilyar na anyo. Ang kanyang tatay. "Tay!" sigaw niya. Sabay patakbong lumapit. Ngunit sa bawat takbang niya, nag-iiba ang itsura ng lalaki. Humahaba ang ngipin, nagiging itim ang mata. Sa isang kisap mata, naging tikbalang na naman iyon. Nakatawa. Napatakbo si Lino palayo hanggang sa mapatid ang hininga. Nadapa siya sa putik at doon na siya tuluyang napahagulgol. Hindi na sa takot, kundi sa pagod at pangungulila. Ikatlong gabi ni Lino, halos hindi na siya makatayo. Balot na makapal na hamog ang kabundukan. Ang mga anino ay humahaba, tila may sariling buhay. Sa bawat paghinga niya, ramdam niyang palapit ng palapit ang dilim. Kung may nakakarinig man, pauwiin niyo na po ako. At doon niya narinig ang tunog ng kampana. Hindi ito nakakatakot. Hindi rin malakas. Ngunit sapat para basagin ang sumpa ng katahimikan. Mula sa hamog, may lumitaw na anyo. Ang pangitaas ay isang babaeng tao. Banayad ang muka, mahabang buhok at mga matang puno ng awa. Ngunit ang kalahati ng katawan niya ay kabayo. Malakas, makintab at matatag ang pagtayo sa lupa. Isang anggitay. Lumuhod ito sa harap ni Lino at inilapat ang kamay sa noo niya. Biglang nawala ang hilo. Ang uhaw ay napalitan ng init na parang yakap. Hindi ka dapat dito. Mahinahon itong sabi. Nililigaw ka ng tikbalang. Sa likuran nila, muling umalingaw-ngaw ang halakhak ng tikbalang. Galit na galit. Sa akin ang batang yan. Sigaw nito. Tumayo ang anggitay. Sa isang malakas na pagtapak, gumuhit ang liwanag sa lupa. Umuga ang kabundukan. Ang mga puno ay tila umurong. Napaatras ang tikbalang. Sumigaw sa galit at tuluyang naglaho sa dilim. Hinawakan ng anggitay ang kamay ni Lino. Sa bawat hakbang nila,
unti-unting pumabalik ang tunog ng buhay. Mga kuliglig, hangin, huni ng ibon. Hanggang sa makita nila ang liwanag ng baryo. Hanggang dito na lang ako. Sabi ng anggitay. May mga nililigaw at may mga nagbabantay. Pagmulat ni Lino, nasa bisig na siya ng kanyang ina. 3 araw siyang nawala. Ngunit tuwing may makapal na hamog sa bundok, may naririnig pa rin siyang kampana. At sa di kalayuan, may aninong kalahating tao, kalahating kabayo, nakabantay sa kanya. Hindi lahat ng naliligaw ay napapahamak. Kung merong nanliligaw, meron namang nagliligtas. Bagong kasal pa lamang si Maribel nang malaman niyang siya'y buntis. Sa isang iglap, napalitan ng tawanan at handaan ang kanilang tahanan. Tuwang-tuwa ang buong angkan. Unang apo, unang dugo, unang biyaya. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot. Huwag kang lalabas pagdapit hapon, maigpit na bilin ng kanyang biyanan. Huwag kang matulog ng walang bawang sa ilalim ng unan, dagdag ng kanyang ina. At huwag kang kailanman mag-iisa sa gabi, sabi ng kanyang tiyahin. Dahil sa aswang na kung tawagin ay ek-ek. Sa baryo nila, matagal na may kwento tungkol sa nilalang na yon. Isang aswang na may anyong tao sa dilim. Ngunit kapag lumipad, ang ulo ay may tukang parang ibon na may malalaking pakpak. Sinasabing dinadayo nito ang mga buntis. Kinukuha ang sanggol sa tiyan bago pa man isilang. At tandaan mo, paalala ng matanda sa baryo, kapag malakas ang tunog, malayo pa yan. Pero kapag mahina ang tunog, nasa itaas mo na siya. Sa unang buwan ng kanyang pagbubuntis, tahimik ang lahat. Walang kakaiba. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga si Maribel, may narinig siyang tunog mula sa malayo. Malakas, paulit-ulit, parang sigaw ng ibon sa bundok. Kinabahan siya, ngunit sinabi ng asawa niya si Tomas, malayo pa yan, huwag kang matakot. Ngunit kahit malayo, hindi na nakatulog si Maribel. Pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Dumaan ang panahon, dumalas ang tunog. Tuwing hating gabi, maririnig ang ek-ek. Minsan malakas, minsan mahina. Kapag humihina, agad sinasara ang bintana at pinto ng pamilya. Sinisindihan ng lahat ng ilaw at pinapadapa si Maribel sa gitna ng bahay. Isang gabi, habang mag-isa, narinig niya ang tunog. Mahina. Halos parang bulong. Napatigil ang kanyang paghinga. Mula sa bubong, may mga yabag at kaluskos ng pakpak. May tunog ng kuko na dumadampi sa yero. Hindi siya makasigaw. Mabuti nilang dumating ang kanyang asawang may dalang gulok. At maya-maya, narinig nila ang malalakas na kampay ng pakpak na papalayo. Isang gabi, nagsimulang managinip si Maribel ng hindi maganda. Sa kanyang panaginip, may babaeng nakatayo sa bintana, nakatalikod. Nang humarap daw ito, may tuka ang mukha at ang ngiti ay umaabot hanggang tenga. Sa likod nito, bumuka ang pakpak at mula sa tiyan ni Maribel, may narinig na iyak ng sanggol. Nagising siyang pawis na pawis. Sa labas, tahimik, walang tunog. At yun ang mas nakakatakot. Isang gabi, wala si Tomas. Napilitang magbantay sa palaisdaan. Naiwan si Maribel sa bahay, kasama lamang ang kandila at mga anting-anting. Bantang hating gabi, narinig niya ang tunog. Malakas. Malayo pa, bulong niya sa sarili.
Ngunit unti-unting humina ang tunog. Mas mahina. Mas malapit na ang aswang. Hanggang sa tuluyang nawala ang tunog at napalitan ng pagaspas ng pakpak sa bubong na para bang may dumapo. Lumipas ang oras, tila wala namang kakaiba na nangyari. Sa isip ni Maribel, walang magagawa ang aswang dahil sa mga pangontra na nasa buong paligid ng bahay. Hindi na kinaya ni Maribel ang antok. Nakatulog siya. At maya-maya, nagising siya sa isang bulong sa kanyang kaliwang tenga. Pagmulat ng kanyang mga mata, akala niya isang panaginip lang. Ngunit laking gulat niya nang makita na butas na ang kanyang damit sa bandang tiyan. Kinalabutan si Maribel sa kanyang nalaman. Maliit na ang kanyang tiyan. Wala na ang dinadala niyang sanggol. Bata pa lang ako noon. Siguro mga 7 o 8 taong gulang. Panahon ng bakasyon. At araw-araw kami naglalaro ng tagu-taguan. Maliit lang ang lugar namin kaya madalas kaming lumalagpas sa bakod ng kapitbahay. Isang lumang bahay na bihirang may tao. At ang bakuran ay puno ng halaman, damo at malalaking puno ng saging. Doon ang paborito kong taguan. Tahimik kasi, malamig, parang laging may lilim kahit tirik ang araw. Sa unang beses na nagtago ako roon, may napansin akong isang bata sa bandang dulo ng bakuran. Kaedad ko lang siguro, payat, naka-t-shirt, nakatalikod. Akala ko isa sa mga kalaro lang namin. Uy, sabi ko, pabulong para hindi marinig ng taya. Dito ka rin pala. Pero hindi siya gumagalaw. Akala ko nagtatago rin siya, kaya hindi ko na pinansin. Hanggang sa marinig kong tinatawag na ako ng mga kalaro ko. Ligtas na raw ako. Umalis ako sa bakuran, pero bago ako tumakbo, napansin ko. Nandun pa rin siya. Nakatalikod, hindi gumagalaw. Kinabukasan naglaro ulit kami at muli ako nagtago sa bakuran na yon. Nandun ulit yung bata. Parehong pwesto, nakatalikod pa rin. Nilapitan ko siya ng kaunti. Napansin kong wala siyang anino, kahit maliwanag ang araw. Akala ko naglalaro lang ang isip ko. Nang tawagin na naman ako ng mga kalaro ko, umalis ako at iniwan ng bata. Pero aaminin ko, simula nun, parang palaging may nakamasid na sa akin. Lumipas sa mga araw, sa tuwing ako ang taya, wala akong nakikita. Pero sa tuwing nagtatago ako sa bakuran ng kapitbahay, nandoon siya. Minsan mas malapit, minsan halos katabi ko na. Minsan, sinubukan kong hawakan ng balikat niya. Pero napatras ako agad. Malamig, hindi tulad ng balat ng tao. Parang pader na basa ng hamog. Uy, anong pangalan mo? Tanong ko kahit nanginginig na. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi pa rin humaharap. Hindi ko na pinilit. Umalis na lang ako. Ewan ko ba kung bakit kahit ibang pakiramdam ko, gusto ko siya makilala. Isang hapon, umaambon, ngunit naglaro pa rin kami. Basa ang lupa, mabigat ang hangin. Muli ako nagtago sa bakuran at naroon na naman siya. Pero ngayon, may kakaiba. Mas pababa ang ulo niya, nakayuko. At naririnig ko siya na humihinga na malalim. Parang hinihingal. Hoy, okay ka lang? Tanong ko. Bigla siya nagsalita. Tara, tago tayo. Habang buhay. Nanlamig ang buong katawan ko. Napuno ako ng takot. At bigla itong humarap sa akin. At doon ko nakita, wala siyang mukha. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Blanko, parang balat lang na walang kahit anong hugis.
Napatras ako, napasigaw. Nadapa ako sa putik at tumakbo palabas ng bakuran. Hindi na ako lumingon. Simula noon, hindi na ako bumalik sa bakuran na yon. At doon ko nalaman sa mga matatanda na matagal nang walang batang nakatira roon. Pero may istorya na may nalunod daw doon sa balon sa likod. Naglalaro rin ng tagu-taguan.